Meron po bang nagpunta po ngayong umaga dito sa church na umaasa po kayo na at hinahangad po ninyo, actually, pinag-pray ninyo na sa pagparito po ninyo ay madi-discourage kayo o panghihinaan kayo ng loob? Sa pamamagitan ng mga maririnig po ninyong mensahe, sa pamamagitan ng ating mga inaawit. Meron po bang naririto ngayon na nag-expect ka na maging hopeless ka paglabas mo mamaya? Meron po bang naparito dahil umaasa ka, na uuwi kang luhaan, talunan, at nanghihina sa iyong pananampalataya? Definitely, ang sagot po natin ay wala. In fact, kabaligtaran po ang gusto po natin mangyari. Kaya nga po, sabi po sa Hebrews 10:25, do not neglect the fellowship. Huwag nating kaliligtaan ng pagtitipon, but encourage one another. So, ibig sabihin, lahat po tayong naririto, most of us, ay nag-expect, kaya po tayo naparito ngayon dahil alam natin na may encourage po tayo. Amen po ba? Na kung sakali man nanghihina po tayo, paglabas natin ngayon, tayo po may panibagong lakas. Na kung sakali man wala kang pag-asa, uuwi ka ngayon na punong-puno ka ng pag-asa. Amen po ba? Lahat po tayo naririto naghahangad na ma-encourage, ma-motivate, ma-edify at mapatatag ang ating pananampalataya. So kung sakali man na may mabigat tayong problema na naparito po tayo, at hindi tayo panghihinaan ng loob, well kapatid, isa pong bagay ang gusto kong sabihin sa iyo, tama ka ng lugar na pinuntahan. Dahil ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayong pong umaga, ay pinamagatan ko pong, do not lose heart. Pakisabi po ninyo sa inyong katabi, do not lose heart. Huwag kang panghihinaan ng loob. Paano kung sabihin ko po sa inyo ngayong pong umaga na may paraan po para hindi tayo panghinaan ng loob? Gusto po ba ninyong malaman ang sikreto para hindi tayo kaagad pinanghihinaan ng loob, na di-discourage sa tuwing may mga problemang dumarating sa ating pong buhay? Because in reality, mga kapatid, ito po yung realidad po natin. Kahit sa kabila ng kagustuhan natin talagang palaging malakas ang ating loob, dumarating din po talaga na kapag nandyan na yung mga problema at pagsubok, dumarating pa rin po, nakakasingit pa rin na tayo po ay pinanghihinaan ng loob. Tama po ba? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon pong umaga sa pamamagitan po ng teksto na nakalagay po dyan, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, sa pamamagitan po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Isa-isahin po natin yung mga verses na ating pag-aaral at tuklasin po natin. Ano po yung sikreto? Ano po yung susi? Kung paano po tayo hindi panghihinaan ng loob sa tuwing may dumarating na bibigat na pagsubok at mga problema sa ating pong buhay. So number one, unang puntos ko po, the cliche statement. Sabi po sa 1 Corinthians 4:16, therefore, we do not lose heart. Sabi sa The Passion Translation, we never give up. Yan po yung madalas nating naririnig. Sabi po, na pag may problema ka, ano siya sabi sa'yo? Do not lose heart. Huwag kang panghinaan ng loob, never give up. Pero kung minsan, kaya nga po yung first point ko, cliche statement. Why? Because most of the time, mga kapatid, ito pong mga statement na ito, that do not give up, do not lose heart, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang masisira ng loob, huwag kang madi-discourage. Madali lang pong sabihin, pero ano? Madaling sabihin, pero ang hirap po talaga na na mai-apply natin sa ating buhay, especially kapag tayo na po mismo yung dumadaan sa mabibigat na pagsubok at problema. Sabi po sa Tagalog, iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Cliché po ito para sa marami. Bakit? Kasi madalas na po natin naririnig po yan eh. Even sa loob ng church, madalas natin naririnig, do not give up, do not lose heart, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pero kung minsan mga kapatid na nakapagtaka, bakit ang hirap po nito o parang nahihirapan tayong ma-experience po yung katotohanan ito sa ating pong mga buhay? At sabi pa ng iba, madali lang para sa iyong sabihin yan kasi hindi ikaw. You are not on my shoes. Hindi ikaw nakakaranas ng pinagdadaanan ko ngayon. Kaya nga kung minsan mga kapatid, may mga taong sabihin natin mga namumroblema, may mga taong sabihin natin may mga mabibigat na pagsubok, na kung minsan kapag pinayuhan mo na, huwag kang panghihinaan ng loob. Minsan hindi ka agad matanggap yun eh. May mga pagkakataon pa nga na o-offend yung pong mga sinasabihan natin na do not give up. May mga pagkakataon pa nga na hindi nila ma-appreciate na ine-encourage natin itong mga kapatiran natin. O kung minsan kahit tayo, minsan kapag narinig natin, huwag ka lang susuko, huwag ka lang panghinaan ng loob. Minsan bumubulong tayo sa isip natin, madaling sabihin niya, hindi ikaw nakakaranas eh. Hindi ikaw ang may sakit.
Hindi ikaw ang may utang, hindi ikaw ang nalulugi ang negosyo, hindi ikaw ang may problema sa asawa, hindi ikaw ang may problema sa anak. Madali mong sabihin yan kasi wala ka sa sitwasyon ko. Amen po ba? Pero hindi po para kay Pablo, mga kapatid. Nasasabi niya po ito hindi dahil wala siyang naranasang hirap. Nasasabi niya po ito hindi dahil nasa maganda siyang kalagayan. Nasabi niya po ito, na sinabi niya, we do not lose heart. Hindi kami pinangina ng loob. Hindi dahil wala siyang naranasang mapapait na karanasan sa kanyang buhay. At kung meron mang isang tao na credible na paniwalaan, kapag sinabi sa iyong huwag kang panghihinaan ng loob, isa po si Pablo. Sa napaka-credible na tao para paniwalaan mo na kahit may pinagdadaanan ka, huwag kang panghihinaan ng loob. Bakit? Kasi 3 chapters earlier, ito po sinabi niya, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Kapatid, may problema ka ba ngayong umaga? May pagsubok ka bang kinakaharap? May pinagdadaanan po ba kayong pamilya? Napakabigat po ba ng dinadanas nyo ngayon? Well, naranasan din po ni Pablo yan. Sabi niya, halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Tingnan po ninyo kung gaano katindi yung naranasan ni Pablo. Nasabi niya na halos nawalan na kami ng pag-asang mabuhay. Dumating na rin po ba tayo sa ganung punto ng ating pong sitwasyon sa buhay na kung saan nasasabi rin po natin, parang ayaw ko nang mabuhay. Na kahit na nga, lagi nating naririnig, do not give up. Kahit lagi natin naririnig, do not lose heart. Kahit natin naririnig, madalas na naririnig na huwag kang panghihinaan ng loob. Lagi mo lalakasan ang loob mo. Pero minsan dumarating po tayo sa kanyang punto na kapag napakabigat na, kapag napakahirap na, tayo rin mismo sa ating sarili na sabi natin, parang ayoko nang mabuhay. Sabi nung iba, ayoko na sa earth. Amen po ba? Si Pablo po sa kabila ng lahat ng naranasan at pinagdaanan po niya, at kahit may mga panahong halos mawalan na rin siya ng pag-asang mabuhay, kagaya ng binanggit po niya diyan, nagawa pa rin po niyang sabihin na hindi kami pinanghihinaan ng loob. We do not lose heart. We do not give up. Coming po siya, nanggagaling po siya saan? Sa napakabigat na problema na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Nagiging klise po ito para sa marami, pero meron po ba para sa atin ngayong umaga na kaya rin pong sabihin po, ito pong sinasabi ni Pablo, na sa kabila ng mabigat na pagsubok at problemang kinakaharap mo sa buhay mo o kakaharapin pa, masasabi mo, I will never give up. I will never lose hope. Hindi ako panghihinaan ng loob, hindi ako mawawala ng pag-asa. Sino po rito yung confidently ay kaya mong sabihin yan at masasabi mo yan in the future na kung sakali mang may dumating sa iyong mabibigat na pagsubok at problema? I think wala pong makakapagsabi niyan confidently sa kanyang sarili malibang alam natin, malinaw sa atin kung bakit natin nasasabi or kung bakit natin sinasabi na hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Actually, madalas hindi tayo kagaya ni Paul. Madalas kagaya tayo ni King David. Ano po sabi ni King David? Awit 55 verse 5 to 8. Pakibasa po ninyo. Nanginginig na ako sa sobrang takot. Verse 6, nasabi ko ito, kung may pakpak lang ako tulad ng kalapati, lilipad ako at maghahanap ng mapagpapahingahan. Verse 7, lilipad ako ng malayo at doon ako mananahan sa ilang. Maghahanap agad ako ng mapagtataguan. Sino rito sa atin yung nakaka-relate kay King David? Na kapag may mabibigat na pagsubok at problemang pinagdadaanan sa buhay, kung po pwede lang sanang tumakas na lang, tatakas na lang ako. Kung po pwede na lang, di ba kung minsan kapag sobrang tensyonado ang sitwasyon sa loob ng bahay, makaalis na nga sa bahay na ito. Kung po pwede lang sanang umalis na lang ako, kung po pwede na lang sanang maglaho na lang, kung po pwede na lang mawala ako, gagawin ko. Sino rito yung nangangarap na kung pwede lang sanang mawala na lahat ng problema, mas gugustuhin niyang mawala na lang lahat ng problema niya. But the reality, mga kapatid, hindi po ganoon ang buhay.
We all face hardships, sufferings, frustrations, and troubles in life. At hindi ho tayo exempted sa bagay po na ito. Hindi po tayo exempted na como Kristiyano po tayo ay sasabihin natin na exempted na po tayo at hindi na po tayo panghihinaan ng loob. Actually, meron po tayong common struggle. Sabi rin po ni Pablo yan. Ano yung common struggle? Sabi niya dyan, that is why we never give up, though our bodies are dying. Sa Tagalog, sabi dyan, kahit na unti-unting humihina ang aming katawan. Ito po yung common struggle ng bawat isa po sa atin na narito, mapakristyano man o hindi. Our common struggle is this. Our outward body is what? Slowly wasting and being destroyed slowly day by day. Sabi nga yan, unti-unting humihina ang aming katawan. Our bodies are dying. Dahil sa likas na kahinaan po ng ating katawan, madali po tayong panghinaan ng loob. Medically speaking, mga kapatid, kapag may nararamdaman po tayong sakit at karamdaman, affected po tayo emotionally, psychologically. Amen po ba? May mga pagkakataon kapag may lagnat, simpleng lagnat, trangkaso, madaling umiyak. Mas mabilis umiyak. Napapansin niyo po ba yon? Na kapag may nararamdaman kang kirot sa katawan po ninyo, kasabay po nun pinanghihinaan ka ng loob. Na kapag may nakapakang konting parang ulbok dito, parang bigla ka na lang makakaramdam ng malamig sa iyong katawan na hindi mo maintindihan. Na kapag dumating yung due date ng iyong Meralco at ng iyong tubig, bigla ka na lang parang binuhusan ng malamig na tubig. Kanina lang pakanta-kanta ka ng hallelujah, praise the Lord. Pero nung dumating yung bill ng kuryente, nanginginig ka na sa takot. At sasabihin mo, sa ko ba kukunin ito mabayad ito? Sabi ko sa inyo, mga anak, magtipid kayo sa kuryente. Tama? Pero kanina lang, pakanta-kanta ka na, this is the day, this is the day. Nung dumating yung bill, bakit nga ba? Ano bang araw ngayon? Kung araw pa lang ngayon ng singilan ng kuryente. Akala ko ba this is the day that the Lord has made? Pero bakit dumating yung problema? Bakit dumating yung bill? Bakit dumating yung mga bayarin? Bigla tayong pinanghihinaan ng loob. Know why? Because our bodies are dying. Sa realidad, mga kapatid, especially sa mga ilan po sa atin dito, na mga mas matagal nang nabubuhay compared sa atin, compared sa mga kabataang naririto, kayo po makapagsasabi na ang ating katawan ay unti-unting humihina. And once we realize that our bodies are slowly dying, hopelessness sinks in. Hopelessness creeps in our hearts. Especially kapag may mga pagkakataon na parang meron pa tayong gustong gawin sa buhay, pero sinasampal ka ng realidad na humihina na ang iyong katawan. Unti-unti nakakapasok na panghihinaan ka ng loob. Kahit na minsan gusto mo pang sabihin na gusto ko magsimula muli. Pero teka, paano ko makakapagsimula muli? Hindi na ako makakapag-apply sa trabaho. May edad na ako. Kung sana bata pa ako. Kaya nga may wisdom sa sinabi po ni King Solomon, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mong lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago ka mabungi ang iyong ngipin. Bago ka mawala ang iyong lakas. Bago ka pumuti ang iyong buhok. Bakit yun po yung payo ni King Solomon? Why? Because all of us, kahit sabihin mong napakalakas mo ngayon, time will come, your body, your strength will slowly fade away. And that is the reality of life, mga kapatid. Amen po ba? Kaya nga may kasabihan po tayo, the more na nagkakaedad ang isang tao, the more na nagiging maramdamin. Napansin niyo po ba yon? Meron po ba kayong kasama mga elderly na pag ginagawa nyo ng gawain sa bahay, sinabihan nyo na, Nay, huwag na kayong maghugas ng pinggan. Sasabihin sa inyo, o yan ang tingin nyo sa akin, walang silbi, walang pakinabang. Samantalang tayo, out of concern lang naman kasi alam natin mahina na ang kanilang katawan. Pero ang dating po nun sa kanila, hindi na sila pwedeng kumilos, hindi na sila pwedeng gumawa. Bakit? Kasi mahina na ang kanilang katawan. Amen po ba? And that is our common struggle. Lahat po tayo, humaharap po dyan.
Kagaya po ni Pablo, tignan po niyo naranasan ni Pablo. 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Ano po sabi diyan? Naranasan ko rin ng sobrang hirap at pagod. Nawalan ng tulog. Sino rito napunta rito puyat? Hindi nakakatulog. Kaka-Netflix. Wala. Tinapos yung series. Serye marathon. Sinimula ng alas 6 ng umaga, natapos ng alas 4 ng madaling araw. Kaya ngayon, puyat. Kasalanan mo yan, kapatid. Pero sino rito yung kuminsan talagang kahit gusto mo matulog, hindi ka makatulog? Dahil paghiga mo pa lang, umaandar na yung utak mo. Kaya nga minsan, nagigising ka sa umaga, para kang pagod na pagod. Bakit? Kasi buong magdamag, nag-iisip ka. At ang iniisip mo ay yung mga problema na kinakaharap mo sa iyong buhay. Sabi ni Paul, nawalan ako ng tulog. Naranasan ko rin magutom, mauhaw. Siguro naman dito, wala pang nakakaranas na magutom at mauhaw. Kung titignan ko po kayong lahat, blessed na blessed po tayo. Pagdating po sa pagkain, amen po ba? Amen. Wala pa naman po rin sigurong nalilipasan ng gutom. Meron po ba ritong nalilipasan na ng gutom? May Skyflex po dyan sa likod. Kadalas ay walang makain at naranasan ko rin ginawin dahil sa kakulangan ng maisuot. Si Paul gininaw hindi dahil may aircon. Si Paul giniginaw dahil walang maisuot. Marami sa atin giniginaw dahil malakas yung aircon sa kwarto. Amen po ba? Hindi tayo makaka-relate kay Paul. Si Paul giniginaw kasi walang maisuot, walang maikumot, walang makatabi kasi walang asawa eh. Pero tayo giniginaw because of the comfort of our own homes. Yung aircon. Diba? Kaya nga ang kakapal ng comforter. Dahil pag nilalamig na, yung comforter, yung magsisilbing init sa atin. Diba huwag na tayo mag-aircon para hindi tayo mag-comforter. Amen po ba? Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Doon po sa first verse, ang sabi po ron, pinapakita ni Paul, my body is dying. Humihina ang aking katawan, napapagod ako, nagkakasakit ako, napupuyat ako, nilalagnat din, tinatrangkaso, nagkaka-diabetes, nagkaka-high blood, pwedeng ma-stroke, pwede dumating yung time na ma-diagnose na mayroong cancer or anything. That is the reality in our common struggle. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po ron yung pagsubok karaniwan sa lahat ng tao. Amen po ba? So lahat po tayo nag-i-struggle po sa bagay na yan. Physically, because of our physical weaknesses. At hindi lang po yun, sabi sa 28, maliban pa sa ibang karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng iglesia. Meron siyang responsibilidad. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. That is the heart of a pastor. Yan po yung puso ng isang pastor na ang inaalala yung kapakanan ng kanyang kawan. Ang inaalala yung kapakanan ng kanyang mga kapatiran. Alam niyo po ba na ang isang pastor ang iniisip, hindi palagi ang kanyang sarili? Minsan ang isang pastor natutulog sa gabi na ang nasa isip hindi yung asawa niya, ang nasa isip ay yung iglesia. At yun po yung naranasan ni Pablo, yung mga responsibilidad niya bilang lingkod ng Diyos. At ganun din po sa atin mga kapatid. May mga pagkakataon na kaya mabilis tayong pinanghihina ng loob, hindi lang dahil humihina ang ating katawan, kung hindi dahil sa mga responsibilidad natin sa buhay. Kung ikaw ay isang ama, paano mo itataguyod ang iyong pamilya? Kung ikaw ay isang ina, paano mo tutulungan ang iyong asawa? At paano mo patitinuin ang iyong anak na napakabait? At kung ikaw naman ay isang anak, paano ka magkakaroon ng magandang future? Lahat po tayo may mga kanya-kanyang mga responsibilidad na kinakaharap sa buhay na kung minsan nagiging dahilan kung bakit tayo pinanghihinaan ng loob. Amen po ba? Nanghihina sila, nalulungkot ako, nagkakasala sila, naghihirap ang kalooban ko. Apektado po tayo. At ang katotohanan po niya mga kapatid, pinapakita lang po niya yung ating realidad, yung ating tinatawag na fallen nature because of sin. Yung ating katawan is slowly being corrupted and slowly dying every day. Hindi lang po yun naranasan ni Pablo. Sabi sa verse 23, maraming beses akong nakulong, nahagupit, nalagay sa bingit ng kamatayan.
5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko Hudyo. 3 beses akong pinaghampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Hinga ng malalim. Ang dami ng pinagdaanan ni Pablo. 26, sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib. Sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilan. May safe pa bang lugar kay Pablo? Napupuntahan niya? Wala. Nalagay siya sa panganib. Bakit? Dahil sa mga taong nagpapanggap na kapatid kay Kristo. Para sa tingin ko mga kapatid, yan yung isa sa pinaka culprit kung bakit marami sa atin na di-discourage most of the time. Because of the people around us. But be reminded, mga kapatid, na itong mga tao nakapaligid sa atin, tulad natin, is also kabilang po tayo saan? Sa tinatawag na fallen man with a fallen nature because of sin. Kaya may tendency po talagang may mga tao sa paligid natin na makakagawa ng mga bagay para panghinaan tayo ng loob. Saktan tayo, physically, emotionally, verbally. Ma-disappoint tayo sa mga ine-expect natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung expectations natin, kung minsan yun din yung dahilan kung bakit tayo pinanghihinaan ng loob. Galing sa mga taong nakapaligid po sa atin. Amen po ba? Problema po natin itong lahat, mapakristyano ka man o hindi. Gaya na sinasabi ko kanina, Romans 8:22-23, alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong tumanggap ng banal na Espiritu na sangunang kaloob ng Diyos ay dumaraing din. So mapakristyano at hindi kristyano, dumadaing. We have a common struggle because of our bodies are slowly dying. And because of sa kalagayan nga po ng bawat isa po sa atin, na kahit gaano mo pa i-expect na ang isang tao magiging mabuti sa iyo, darating at darating yung time, madidisappoint ka niya. Bakit? Kasi katulad natin, may kahinaan din siya. Amen po ba? At kung malinaw po ito, kung magiging malinaw lang po ito sa atin, mababawasan po yung sources kung bakit tayo pinanghihinaan ng loob. Kapag alam natin na yung tatay mo, kagaya mo, may kahinaan din. Yung asawa mo, kagaya mo, may kahinaan din. Yung anak mo, kagaya mo, may kahinaan din. Yung kapitbahay mo, kagaya mo, may kahinaan din. Lahat ng tao nakapaligid sa iyo, kagaya mo, may kahinaan din. Na po pwede tayong i-disappoint, na po pwede kang ma-frustrate, na po pwede kang pwede kang masaktan. Dahil lahat po tayo ay kabilang po doon po sa katotohanan at realidad na dahil sa kasalanan, talagang tayong lahat ay apektado para manghina hindi lamang ang ating katawan, kung hindi magkaroon ng kahinaan ang bawat isa. Amen po ba? Pero ito yung sikreto po natin bilang isang Kristiyano. This is the Christian secret. Sabi ni Paul 16, that is why we never give up. Sabi sa The Passion Translation, though our bodies are dying, our inner strength in the Lord is growing every day. Though our bodies are dying, our inner strength in the Lord is growing every day. Sa Tagalog, bagamat tumihina ang aming katawan, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Yan yung sikreto ng isang Kristiyano. Na kaya nasasabi ni Pablo at masasabi rin po natin na hindi tayo pinanghihinaan ng loob, na bagamat tumihina ang ating katawan, bagamat may kahinaan tayo at may kahinaan yung mga tao nakapaligid sa atin, kung bakit lumalakas ang ating loob at di tayo nawawalan ng pag-asa? Alam niyo kung bakit? Sapagkat araw-araw patuloy na pinalalakas ang ating espiritu. Amen po ba? Patuloy na pinalalakas ng Diyos ang ating espiritu. Humihina tayo, nagkakasakit tayo, unti-unting nauupos man ang ating lakas.
At dumarating sa point, may mga mahal tayo sa buhay na pumapanaw, pero lalo namang sumasagana ang biyaya ng Diyos para palakasin ang ating kalooban sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang sikreto. Sapat ang biyaya ng Diyos sa atin bawat araw. Amen po ba? Sabi sa Panagoy, Lamentations chapter 3 verse 19 to 24, napakasakit isipin ang paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Napasin po niyo yan? Ngayon, alam na po natin kung ano dahilan, kung bakit lagi ka nanghihina. Kung bakit lagi tayo nanghihina. Alam niyo kung bakit? Ano sabi diyan? Kapag palagi kong iniisip yung mga paghihirap at pagdurusa ko, nanghihina ako. Kapag lagi mong iniisip yung sakit mo, manghihina ka. Kapag lagi mong iniisip yung utang mo, manghihina ka. Kapag lagi mong iniisip yung bayarin, manghihina ka. Kapag lagi mong iisipin may due date yung mga cheque mo, manghihina ka. Kapag palagi mong iisipin na pasaway yung anak mo, manghihina ka. Kapag palagi mong iniisip yung asawa mo ay hindi nagiging tapat sa'yo, manghihina ka. Amen po ba? Kapag palagi mong iisipin yung sinabi ng doktor sa'yo, kung ano nakita niya doon sa exam, physical exam na ginawa sa'yo, manghihina ka. Amen po ba? Pero ano sabi dyan? Verse 21. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong, verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Verse 23, ito'y laging sariwa sa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin at sa Kanya ako magtitiwala. His mercies and grace are new every morning. So, ibig sabihin, kung may panghihina ka man ngayon, kung may problema ka man ngayon, bukas may panibagong umaga at bukas may panibagong biyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya masasabi mo, hindi ako panghihinaan ng loob. Bakit? Kasi bukas alam ko, may panibagong biyaya ang Diyos. Bukas alam ko, may panibagong kalakasan sa Diyos. Bukas alam ko, nandun pa rin ang Diyos. Kahit yung problema ko, nandun pa rin. Ang Diyos nandun pa rin. Amen po ba mga kapatid? Yun yung sikreto natin. Hindi lang positive thinking, hindi lang sabihin, huwag kang panghihinaan ng loob, huwag kang ma-discourage, do not lose hope, do not give up. No! Lagyan natin ng backbone yung katotohanan na ito, that we never give up. Not because we are strong, hindi dahil walang problema, o hindi dahil hindi ka na magkakaproblema. Hindi tayo susuko, hindi tayo panghihinaan ng loob, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi alam natin, araw-araw pinalalakas ng Diyos ang ating espiritu. Araw-araw sinasamahan tayo ng Diyos. Araw-araw sapat na at higit pa ang biyaya ng Diyos sa kabila ng kahinaan ng bawat isa sa atin. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6:34, huwag na ninyong alalahanin ang bukas. Sapat na ang bukas sa mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong silurinin sa bawat araw. Alam niyo kung minsan kung bakit pinanghinaan tayo ng loob? Kasi yung hindi pa dumarating, pinoproblema mo na. Lunes pa lang ngayon, yung isip mo nasa Sabado na. Amen po ba? Lunes pa lang ngayon, nagsisimula ka, o minsan linggo pa lang. First day of the week, dapat sumasamba ka sa Panginoon. Dapat nakafocus ka sa Panginoon. Pero ang nasa isip mo, sa Biyernes, sweldo na naman ng mga tao ko. Sa Biyernes may mga bayarin, paano na kaya? Kaya hindi ka tuloy makasamba sa Diyos. Bakit? Kasi yung wala pa, inaalala mo na. Sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin yung bukas. Bakit? Yung problema mo ngayon, sapat ang biyaya ko dyan. Bukas, may panibagong biyaya para kaharapin mo yung problema na kailangan mong kaharapin. Kaya pala sa Old Testament, sabi ni Yahweh sa mga Israelita, nung nagbigay ng mana, ano sabi ng Panginoong Yahweh? Kumuha lang kayo ng para sa araw na ito. Araw-araw kukuha kayo. Pero may mga Israelitang matitigas ang ulo. Naniniguro. Baka bukas wala na kaming kaining mana. Kaya kukuha kami ng sobra.
para bukas, kung hindi man umulan ng mana, may mana na kami. Kinabukasan, ano nangyari sa manang inipon nila? Nasira, nabulok. Bakit? Kasi ipinapakita doon ng Diyos na hindi mo kailangang alalahanin yung bukas, hindi mo kailangang isure yung bukas. Bakit? Basta ang malaga, sure ka na bukas nandun si Lord sa buhay mo. And that is faith. Ang tawag purong pananampalataya. Pananampalataya na na hindi dahil sigurado ka na bukas, dahil meron ka nang itinabi ngayon, kung hindi alam mo na bukas, nandun pa rin ang Diyos at sapat ang biyaya niya sa buhay mo kung ano man yung kakaharapin mo sa araw na yon. Amen po ba? Ano pa? Bakit natin masasabi na hindi tayo pinanghihinaan ng loob and we do not lose heart? Sabi diyan sa verse 17, sapagkat ang paghirap at dinadanas namin sa mundong ito'y panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Kapag na-realize natin yung problema mo ngayon, yung pagsubok mo ngayon, yung sakit na meron ka ngayon, or kahit na yung pinakamapait na sitwasyon na pwede natin pagdaanan, ano sabi ni Pablo? Panandalian lang yan. Light and momentary. Sabi sa Ingles, hindi gaanong mabigat. Well, sabihin niyo sa akin, Pastor, hindi pa ba mabigat itong pinagdadaanan ko? Nawalan na nga ako ng asawa, tapos nag-iwan pa sa napakaraming utang. Tapos nalugi ang aming negosyo. Saan ako pupunta? Saan ako hahanap? Hindi pa ba mabigat ito? Paano ako magsisimula muli? Pero sabi ni Pablo, panandalian lang yan, hindi gaanong mabigat. At bakit nasabi yun ni Pablo? Alam niyo kung bakit? Kasi ikinukumpara niya yung pinagdadaanan natin dito dun sa mga bagay na po pwede nating maranasan pagdating ng araw. Ano sabi diyan? Romans chapter 8 verse 18. Pakibasa po ninyo. Ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. So kung ano man yung paghihirap na meron tayo ngayon, ano man yung problema kinakaharap natin ngayon, ano man yung sakit na meron ka ngayon physically, ano man yung problema na meron ng iyong pamilya, ano man yung mga struggle natin sa buhay, ang sabi ni Paul, hindi yan maihahambing, hindi yan maitutumbas, hindi yan maikukumpara saan? Sa napakagandang kalagayan na mapapasayo at mapapasa akin balang araw. At lahat ng problemang meron tayo ngayon, lahat ng luha, lahat ng hirap, lahat ng sakit, ang sabi sa Revelation, lahat yun ay lilipas na sapagkat babaguhin na ng Diyos ang lahat ng bagay. So kaya nga makakakuha ka na encouragement na na itong kinakaharap ko ngayon, alam ko panandalian lang ito. Alam ko dito lang sa lupa ito ako mamumroblema. Alam ko dito lang ako sa lupa na na magkakaroon ng mga pagsubok. Alam ko dito lang sa mundo ako magkakasakit. Alam ko dito lang ako sa mundo makakaranas ng na masaktan dahil sa nawalan ng mahal sa buhay. Alam nyo, lately mga kapatid, na-observe ko, ang dami sa kapatiran natin ang nawalan ng mahal sa buhay. At para sa akin, at my age, I realize something. At yung pala yung reality ng buhay. The more na nagkakaisip ka, the more na nagkakaedad ka, the more na nare-realize mo ang realidad ng buhay. Na ang buhay natin sa lupa, sa mundong ito, ay pansamantala lamang. Sa mga bata, hindi pa nila nare-realize yan. But as we age, the reality of life will strike our hearts. And that reality is this. Our life here on earth is short. Very, very short. At ang sabi ni Moses, maiksi na nga, bat-bat pa ng hirap at pagdurusa. So learn to number our days so that we may gain wisdom. Sabi ni Moses, paano mangyayari yun? Mangyayari lang po yun kapag ang isip natin hindi lang nakapokus sa buhay natin sa mundong ito. Kapag ang isip natin nakafocus sa mga bagay na pangwalang hanggan. Amen po ba? Second part ng verse 17, at dahil sa aming paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapansin.
kamatayan. Masasabi lang po natin na hindi tayo panghihinaan ng loob kung may sa kabila ng mga pagsubok at problema na kinakaharap natin, kung alam natin na may magandang plano, may magandang layunin ng Diyos sa bawat paghihirap na ating nararanasan. Ito maganda. Hindi lang niya tayo iniiwanan. Hindi lang niya tayo pinababayaan. Hindi lang sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw, kung hindi ang sabi ron, sa mga paghihirap at pagdurusa na ating kinakaharap at nararanasan, meron pong magandang plano ang Diyos. May inihahanda siyang gantimpala para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Romans 8:28 po yan, pakikorek na lang po. Alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Nino? Ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. I-note nyo po ito. May purpose sa bawat pain na ating nararanasan. Ulitin ko po. May purpose ang bawat pain na ating nararanasan. For every pain, there is a purpose. Hindi ka nasasaktan, hindi ka nagkakaproblema dahil sa wala lang. O dahil minalas ka lang. Lahat ng sakit, lahat ng problema, lahat ng hirap na nararanasan natin, may purpose ang Diyos kung bakit natin yan nararanasan. Ano man yung purpose ng Diyos, ito lang isang bagay ang tiyak. Alam nating gumagawa ang Diyos sa ikabubuti. So ano purpose ng Panginoon? Yung ikakabuti ng bawat isa sa atin. Yung pagkakasakit natin, hindi yan baliwala. Yung pagkamatay ng ating mahal sa buhay, hindi yan baliwala. Yung pagkalugi ng iyong negosyo, hindi yan baliwala. Lahat ng mga sufferings natin ngayon, hindi yan baliwala. Because for every pain, there is a purpose. Ano man yung sitwasyong kinakaharap natin, may ginagawa ang Diyos. Sabi nga dyan, may ginagawang maganda si Lord sa likod ng mga pangit na sitwasyon. Pakitignan mo yung katabi at pakisabi mo sa kanya, may ginagawa si Lord. Sa likod ng mga pangit nating sitwasyon. Amen po ba? Most of the time, we look on things on face value. Madalas nakatingin lang tayo sa kung ano yung nakikita natin. Face value. So pag nagkasakit ka, doon tayo nakatingin kagad sa sakit. Pag nalugi yung negosyo mo, doon ka kagad nakatingin sa pagkalugi ng iyong negosyo. Kapag sinaktan ka ng asawa mo, doon ka kagad nakatingin sa ginawa ng asawa mo. Kapag matigas ang ulo ng anak mo, doon ka kagad nakatingin sa katigasan ng ulo ng anak mo. Kapag sinabi sa'yo ng doktor, may cancer ka, doon ka kagad nakatingin sa cancer. Pero ang sabi diyan, dapat yung paningin natin, hindi lang sa kung ano yung nakikita natin. Kung hindi dapat i-extend natin yung ating paningin, ano ba yung purpose ng Diyos kung bakit ko ito nararanasan? Sa halip na itanong natin, Lord, bakit mo ito hinahayaang mangyari? Mas magandang itanong natin, Panginoon, ano yung purpose mo? Bakit ko ito pinagdadaanan? Bakit nangyayari ito sa aking buhay? Amen po ba? May mga pagkakataong hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin. May mga pagkakataon, it doesn't make sense. What is happening? Kung ano nangyayari? Ginawa ko naman ang lahat. Nagsikap naman ako. Pinagtrabahuan ko naman. Bakit nangyari pa rin to? Inalagaan ko naman yung katawan ko. Bakit nagkasakit ako? 1 Corinthians 13 verse 12. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkaalam ng Diyos sa atin. Mga kapatid, may mga tanong na po pwede tayong maging tanong sa buhay natin na mananatiling tanong hanggang sa tayo'y pumanaw. Pero isang bagay ang tiyak. Yung mga tanong na yan, hindi man masagot habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Pero pagdating natin doon sa buhay na walang hanggan, kasama ng ating Diyos, doon natin maiintindihan na lahat pala ng pinayagan ng Diyos ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin.
Doon mo maiintindihan, kaya pala nangyari ito. Kaya pala nagkasakit si ganito. Kaya pala nawala kaagad si ganito. Ngayon, kung pipilitin natin unawain yon, hindi natin maiintindihan. Madedepress lang tayo. Malulungkot lang tayo. Panghihinaan tayo na bakit nangyari ito? Bakit nangyari yon? Bakit nagkasakit siya? Bakit namatay si ganito? Bakit nawala siya? Bakit nalugi negosyo namin? Kung ngayon natin yun pag-iisipan at pipiliting maunawaan, panghihinaan tayo ng loob. Pero kung marirealize lang natin, ngayon malabo lahat eh. It doesn't make sense. But I know one day, all will be clear. All will be crystal clear. At lahat ng ito, maiintindihan ko na, ipauunawa sa akin, kagaya ng pagkakaunawa, kagaya ng pagkakaalam ng Diyos, kung bakit niya pinayagan ang lahat ng iyon. Not until dumating yung time na yon, patuloy lang tayong aas at magtitiwala sa Diyos na that He is a sovereign God, that He is in control of everything, na lahat ng mangyayari, mabuti man o masama, ay nasa ilalim ng kapangyarihan at kapahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Walang mangyayari sa buhay mo na hindi papayagan ng Diyos. Amen po ba? So we have to fix our eyes. Verse 18, kaya hindi namin pinahalagaan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito kung hindi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Everything that we see is fleeting. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Everything we see is temporal. But those that we do not see in our physical eyes, those are eternal things. Pag sinabi natin never give up, it is not a positive thinking. It is changing of our perspective. Pag sinabing huwag kang panghihinaan ng loob, hindi lang yan sinasabi na parang wala lang. Kapag sinabing huwag kang panghihinaan ng loob, dapat baguhin natin yung pananaw natin sa buhay. Huwag kang titingin, huwag kang babase sa mga bagay na nakikita mo. Kasi kung doon ka titingin, kung doon ka babase, panghihinaan ka talaga ng loob. Pero kung ipopokus mo yung paningin mo sa mga bagay na hindi mo nakikita, kagaya ng Diyos, kagaya ng kanyang mga pangako, patuloy na lalakas ang ating loob, patuloy na magkakaroon tayo ng pag-asa, at patuloy tayong lalaban sa buhay na ito sa kabila ng maraming hirap at pagsubok na pwede nating maranasan. Changing our perspective means from natural to supernatural, from temporal to eternal, from physical to spiritual, from darkness to light, from death to life. At walang pinakamainam na maituon natin ang ating paningin kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Nasabi diyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito'y kinahiya. Dahil inisip niya ang kaligayang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Kung titignan lang po ni Jesus, yung daranasin niyang paghihirap, nababagabag siya. Kaya nga the night before, nanalangin siya. Ano panalangin niya? Ama ko, kung maaari, ilayo niyo po sa akin ang saro ng paghihirap. Bakit? Kasi kung tinitignan niya yung paghihirap na mararanasan niya sa cross, dumadanas siya ng pagdurusa, naghihinagpis ang kanyang loob. Kung doon siya nakatingin sa paghihirap sa cross, pero dahil ang paningin niya ay hindi doon sa krus lang, kung hindi doon sa kung ano yung plano ng Diyos Ama, after niyang ma-accomplish yung pong kanyang gagawin, ang sabi diyan, tiniis niya ang paghihirap at hindi niya ito kinahiya. Dahil ang iniisip niya, ang pananaw niya, ang tinignan niya, ay yung kaligayahang naghihintay sa kanya. Pagkatapos niyang maranasan yung hirap na yon, nadadanasin niya sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, huwag mong tignan yung sakit mo ngayon. Huwag mong tignan yung problemang nangyayari sa loob ng pamilya mo ngayon. Huwag mong tignan yung kalugihan ng yung negosyo ngayon. Huwag nating tignan yung kahinaan natin at yung kahinaan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang tignan natin ay ang Panginoon. Ang tignan natin ay kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa sitwasyon natin. At pagkatapos natin pagdaanan itong mga sitwasyon na ito.
kung ano yung napakagandang plano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Let us fix our eyes to the example of Jesus. Ang focus niya, hindi lang dun sa krus. Ang focus niya ay dun sa kabila ng kanyang krus. What is our cross? What is your cross? What is your present sufferings and frustrations in life? What troubles you? Ano yung mga bagay na yan na kung kung diyan ka nakatingin, mahihinto ka at panghihinaan ka ng loob? Kung titignan ni Jesus yung krus, kamatayan ang nakikita niya. Pero kung titignan ng Panginoon ay yung lagpas sa kanyang krus, ang nakikita niya after 3 days, He will rise again. He will rise up. He will be resurrected. And He will be the first one to be resurrected so that anyone who believes in Him, though we will perish, though our bodies is slowly dying and wasting away, naniniwala tayo that one day we will also be resurrected in Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, darating yung time, mag-struggle ka. Darating yung time, panghihinaan ka ng loob. Pero kagaya ni Jesus, lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, Ama, hindi ko na kaya. At hindi ko na alam ang gagawin ko. But not my will, but your will be done. At lagi nating alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Gaano kabuti ang Diyos? Inalay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay di mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan.